Buti na lang mga kaibigan, kahit na anong mga batikos, panlalait, pamimersonal ng mga ayaw kay Pangulong Marcos at ayaw sa gobyernong ito, hindi po naapektuhan si Pangulong Marcos sa kanyang concentration ng pagharap sa mga hamon ng buhay at obligasyon niya bilang Pangulo ayusin ang bansa at mga Pilipino. In other words, nagtuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Hindi siya masyadong pumatol sa mga isyu, tuloy lang ang kanyang mga obligasyon. Kaya ho, yan ang dahilan kung bakit mataas ang kumpiyansa ng business community at ng mga professional sa kasalukuyang gobyerno. Yan pong lumalabas kasi sa mga survey, yan po yung mga masang Pilipino. Yan yung mga pangkaraniwang Pilipino. Yung nasa middle class o yung iba dyan walang trabaho, yung iba dyan ay talagang masang Pilipino, pasintabi na po. Okay lang yun. Kasi ang mahalaga yung kumpiyansa ng business community, ng mga professional na mga tao sa ating gobyerno, magiging matatag yan. Kasi ang nagbabayad naman talaga ng malaking buwis ay yung mga negosyante at yun pong mga professional na mga Pilipino. Pasintabi na ang masang Pilipino, lalo na po yung talagang walang regular na income, umaasa lang yan sa ayuda mula sa pamahalaan. At yan din po ang gamit ng mga nagsosurvey para ho sa kanilang business ng survey. Kaya po, kung inyong mapapansin, laging mababa sa mga survey, trust rating, approval rating si Pangulong Marcos. Kasi yung mga simpleng mamamayan na walang mga regular na income, hindi stable ang kailang pamumuhay dahil sa hirap ng buhay, yun yung madalas nasa survey. Pero subukan ng mga nagsusurvey, ang kanilang tanungin ay mga professional na tao, mga may trabahong mamamayan, mga negosyante, kung hindi man malaking negosyante, yung talagang merong business. Palagay ko, mag-iiba po ang resulta. Ganun pa man, dahil professional si Pangulong Marcos kung paano pangasiwaan ang ating bansa, hindi siya nagpa-apekto. Nagtuloy-tuloy ang kanyang pagtutok doon ho sa trabaho. Kaya ho naging positibo ang dating. Yan ang aking observation. Dahil mahalaga rin po na ating suriin, alamin, ano ang priority ni Pangulong Marcos? Ano ang epekto kay Pangulong Marcos na mga batikos sa kanya na personal? Siyempre, tao lang yan, nasasaktan. Tao lang yan, nararamdaman yan. Pero hindi po siya nawala sa focus kung paano palakasin ang ekonomiya, ipagawa ang mga proyektong kailangan, at yung iba pang mga dapat gawin para sa development ng bansa. Yun ang mahalaga. Kasi kung sa iba-iba po ng mga naging presidente, yung sobrang panlalait, sobrang personal sa kanya, dapat naaapektuhan yung trabaho. Pero siya hindi po. Katunayan, ang lagi niya sinasabi, mananagot at dapat managot. At siya lang ang seryosong lumaban sa graft ng korupsyon. Totoo po yun. Yung mga nakaraang presidente hindi naman nagseryoso sa kampanya sa korupsyon. Walang nakulong o sila-sila lang, pero na-dismiss pa. Yung iba nakalaya rin, nawala rin. Itong gobyernong ito, nagseryoso. Yung kanilang nilalait, hindi nila nirerespeto, siya yung nagpatupad ng batas at policy na rule of law, due process, kahit sino kasuhan, ipakulong. At yun ang nangyari at mangyayari pa. Kaya nga maswerte rin ang ombudsman kasi hindi sila under pressure ng Malacanang. Nagagawa nila kung anong dapat nilang gawin. Hindi katulad ng mga nakaraang gobyerno. Lahat parang tuta lang, sunod-sunuran lang sa presidente. Kung ano ang gusto ng presidente, lang susundin nila. Ngayon hindi po. Kitang-kita kung ano ang order ng Pangulo, yun ay nangyayari. Dahil walang kinikilingan ang Office of the Ombudsman na siya yung prosecutor, taga-usig, especially sa flood control project at iba pang mga
plunder cases. At nakita na yan. Di ba? Dati ko na sinabi, nakita naman nyo yung mga nakulong na mga malaking politiko, kontraktor at iba pa. At yung mga nakulong na malaking tao sa iba-ibang kaso. Nangyari lang yan sa Marcos administration. Hindi ako konektado sa gobyerno, hindi ako spokesman ng gobyerno, nakikita ko lang yung ginagawa ng Pangulo. Sa halos 4 na taon siyang nilalait, binabastos, hindi nirespeto ng mga anti-Marcos, pero hindi siya nagpa-apekto. Nagtuloy-tuloy lang siya ng trabaho. Positibo ang dating. Yung mga survey, sabi nga ng Malacanang, wala na yan para sa kanila. Dahil si Pangulong Marcos hindi naman kandidato sa 2028. Tatapusin lang yung kanyang term na hanggang 2028. So hindi niya kailangan ng survey. Pagkatapos ito nga yung sinasabi ko. Pasintabi na yung mga naso-survey, yung nagbibigay na resulta sa mga survey, na tinatanong sila kung sino-sino dyan, yung pa yun hong malamang tumatanggap ng ayuda. Dahil wala naman nag-survey na pumasok sa mga bahay-bahay, mga opisina. Wala. Ang survey sa kalye at kung saan-saan lang dyan ng mga kanto. Tapos papalabasin nila, nationwide na yung survey nila. Yun po yung nangyayari. Kaya mahirap din paniwalaan. Pero subukan nyo, isurvey nyo yung Ortigas Center, Ayala Center, Daport, Binondo, yung talagang commercial district. Nandyan ang lehitimong mga nagtatrabaho at mga kapitalista. Tingnan ninyo, iba ang magiging dating ng resulta ng survey ninyo. Dahil ang mga negosyante, ang focus nila, negosyo. Pag maganda ang policy ng gobyerno, nagninegosyo sila. Pag nakita nilang seryoso ang gobyerno sa mga development, nangangapital sila. At yung kailang mga empleyado, nadadagdagan pa. So, yun ho yung positibo. Pero tingnan mo yung mga tambay. Tingnan mo yung mga walang sapat na hanap buhay. At kung saan-saan kanto dyan, pasintabi na. Pag sinurvey ninyo, galit sa gobyerno. Hindi niya nakikita yung positibo, puro galit. Yun yung masamang, yun yung level na magkaiba. Yung mga professional, negosyante, naiintindihan nila ang pamahalaan. Yung masang Pilipino, na mahirap na nga ang buhay, pasintabi na, nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda, pag tinanong mo, galit pa. Pag sinurvey mo, sila pa yung mareklamo. Pero sila yung tumatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan na pinagkakaloob galing sa buwis ng mamamayan. Yun po yung kailangan balansehin. Kaya hindi ibig sabihin bumaba yung survey sa rating, approval at saka trust rating, ibig sabihin babagsak ang gobyerno. Hindi po totoo yun. Dahil hindi basihan ang survey para umalis ang gobyerno, para pabagsakin ang gobyerno. Hanggat nakikita ng majority ng mga negosyante at ng mamamayan na tama ang ginagawa, hindi yan babagsak at hindi yan kayang pabagsakin. Yan po yung aking sariling interpretation at opinion. Please like and share, subscribe and follow.